Sa liit nitong isla na to, sobrang dali mo lang talaga siyang maiikot, lalo na kung meron kang motor. Kaya ko pa tumalon, di ba? Wala na naman tayong epic na golden hour. Pupuntahan natin lahat ng beach area na pwede nating mapasok. Kung pupunta talaga kayo dito sa Boracay, isa to sa mga beach na puntahan nyo. Kahit medyo malayo siya, pero sulit naman kasi hindi siya yung usual na Boracay na white sand lang. May advantage talaga ang motor as transportation dito sa isla. Talagang mapapasok mo yung mga sulok-sulok ng isla ng mas madali. Napupuntahan pala tong lugar na to. Lapit na tayong malis kaya medyo nagmamadali ako. Hindi na yung gawahay ng matinong tao. Napapala ako sa mga ganitong adventure. Fulfillment, guys. Fulfillment. Nagrenta nga lang pala tayo ng motor dito sa buong stay natin. Kung nakita nyo yung mga beach na pinuntahan natin, mamimili ka na lang doon kung saan ka magtatagal. Or kung anong beach yung mas gusto mong tambayan ng mas matagal-tagal. Ito yung main beach ng Boracay. Ito yung station beach. Talagang liguan siya. At safe na safe siyang liguan kasi mababaw lang siya hanggang doon sa malayong part. Ito talaga yung pinaka-pinupuntahang beach dito sa Boracay. Ating buhangin na napakaganda. Ibibigay pa din natin yung best natin para makuha ng litrato yung best moment habang ini-enjoy natin lahat ng sulok ng isla. Tara sa Boracay! Nandito tayo ngayon sa Boracay at tayo ay magmo-moto adventure. Sa liit nitong isla na to, sobrang dali mo lang talaga siyang maiikot, lalo na kung meron kang motor. So, north to south, saglit na saglit lang yan, mga 30 minutes lang nandun ka na kung talagang isang diretso mo lang pupuntahan. Pero tayo, pupuntahan natin lahat ng beach area na pwede nating mapasok o yung mga public beach dito sa Boracay. Hindi na natin papasukin yung mga private beach and resort kasi wala naman tayong privilege para ma-access yung mga yun. Kahit naman hindi mo pasukin yung mga private resort and beach dito sa Boracay, okay lang kasi marami namang mga public area and public beaches dito. May mga part din tong Boracay na liblib, kagaya nito ang daming mga puno. Tapos wala masyadong mga dumadaan na turista kasi ang pinakamagandang part lang talaga ng Boracay ay yung mga main beach tsaka yung mga resort na pag-aari ng mga hotel. Kasi technically hindi mo naman pwedeng angkinin, pwede mo lang mapatituluhan ay yung katapat niya. Pero technically kapag nakuha mo yung harap, wala na ring access yung beach area kasi haharangan mo na yun eh. Hindi ka na pwedeng magpapasok or hindi ka na magpapapasok unless mga guest mo yung maliligo dun sa area. Kaya tayo kahit ganito, doon lang tayo sa mga public places or public beach. Papunta na tayo sa... Saan nga ba tayo papunta? Papunta na tayo sa northern side nitong isla. Iikutin natin siya ng buo, north to south. Actually, isa lang naman yung main road nitong Boracay and yung mga nasa looban niya, katulad nito, bandang gilid to, ito yung parang secondary road lang. Hindi siya main talaga. Medyo rough road lang to ng konti. Pag mga ganito, hindi ka pwedeng sobrang bagal dito, hindi ka rin pwedeng sobrang bilis. Lalo kung walang ABS yung motor mo. Dapat sakto lang. Kapag bumilis ka na ng ganyan, daan-daan mo lang siya pabagalin. Hindi mo siya pwedeng pabagalin ng bigla. Kasi pwede kang mag-slide. Sa mga maliliit na isla katulad nitong Boracay, kapag white sand siya and napapaligiran siya ng magandang karagatan, lahat naman ng beach na yan is maganda. White sand din. Nagkakatalo na lang yan, depende doon sa linis nung lugar. Siyempre, kung may may-ari nung lugar, resort, beach, may naglilinis.
Unlike sa mga public beaches, ang naglilinis nun is yung local government. Sobrang busy talaga ng street na to, itong main road dito sa Station 1, Station 2, and Station 3. Ang daming mga tao, ang daming mga nangyayari, ang daming mga empleyado, estudyante, lahat nandito. Kasi ito talaga yung best spot dito sa Boracay para mag-swimming. Ito talaga yung pinagmamalaking white sand beach ng Boracay. So ito yung main road dito sa isla ng Boracay. Nag-iisa lang to. Sa liit nitong isla, isang diretsong daan na malinis na nandito na lahat ng mga establishment nakapaligid dito sa kalsadang to. So, nandito tayo ngayon sa bandang gitna niya. I guess Station 2 itong nasa kanan natin. Ito na yung pinaka-sentro nitong isla ng Boracay. Ayan, may nakalagay na signage ng Boracay and ang tawag dito sa lugar na to is Lake Town. Nandito rin yung D-Mall. Meron ding McDonald's, merong mga spa, merong mga fast food dito sa paligid kasi ito talaga yung pinaka-sentro niya. Kung mapapansin nyo, ang daming mga ano ba to? Tricycle, electric tricycle na nagkukumpulan dito sa area to. D-Mall palengke, mga kainan. Nandito talaga halos lahat ng mga establishment na makikita mo rin sa syudad. Concentrated sila dito. Nandito rin yung pinaka-okay na beach kasi gitna siya Station 2. So, Station 1, Station 3, kung saan mo gustong pumunta doon. Nandito rin yung nightlife ng Boracay. Kung gusto mong libutin tong buong isla ng Boracay or baybayin gamit ang motorsiklo from north to south, saglit lang talaga. Hindi ka magtatagal kasi around 7 kilometers lang yung kabuuan nitong isla eh. So, assume na natin siguro mga 10 kilometers kasi paliko-liko yung daan. Sobrang saglit lang nun. Mga 30 minutes lang. Pag-gas muna tayo. Pa-full tank muna natin tong motor. Park tayo dito. Dito sa isla ng Boracay, pwede ka naman mag-park kahit saan, basta wag lang sa sidewalk. So, yung mga loob-looban na mga area katulad nito, yung malapit lang naman siya sa kalsada, pwede ka dyan mag-park. Ang ganda ng beach area na to. Walang katao-tao. Sobrang linaw ng tubig. Ngayon nandito tayo sa pinaka-southern part nitong isla ng Boracay. Hindi ko alam kung ano yung tawag mismo dito sa dalampasigan na to eh. Pero katabi niya kasi yung manok-manok. Makikita nyo merong ayan, port. Tapos yung isla na nandito sa tapat niya or sa kabilang side, yan yung Panay Island or yung kabuuan ng Panay Island. Yung pinakadulong part niya sa north. Kasi ito yung pinaka-south na part naman ng isla ng Boracay. Sobrang linaw ng tubig, payapa yung alon, tapos white sand din. May mga kasama siyang mga shells, mga bato, pero ang linaw pa rin ng tubig. Tapos maraming mga bangka na mga nandito. So isa na naman tong port or part ng dagat. Hello po. May daan ba dito? Thank you po. Good morning! Ito yung port ng Boracay na ginagamit ngayon. Ito yung Manok-Manok Port. Isa pa tong dulong parte nitong Boracay. Dito binabagsak yung mga goods. Yung mga produkto galing doon sa mainland papunta dito sa pinaka-isla. BC Port to. BC. Dito kaya may daan. Ito naman yung liblib na part ng Boracay. Pagkatapos doon sa Manok-Manok Port, merong signal tower dito.
Tapos parang kabundukan yung nandito sa gilid. Parang untouched. Pero maliit na isla lang yan or maliit na lupa lang yan na ganito. Kasi yung sa kabilang side nito, sigurado ako dagat na yun. May bahang konti. Iyo. Dito. Tingin ko may daan dito eh. Sa pang Dalampasigan. Point Calixto. So, punta tong Point Calixto. Pababa tayo. Ngayon ay nasa Point Calixto. Wow. Another Dalampasigan. Mukhang maganda rin dito. Merong resort nga. Resort pala to. Pero another public beach lang rin siya. Kasi ayan, no? Merong punong nakahiga na mukhang ayos. Ganda ng punong nakahiga. Maganda rin tong isama sa frame, or composition. Kapag may maganda kang sky, pwede to. Tapos maghahanap ka lang ng tao. So, isa to sa mga part siguro ng Boracay na bihirang ma-feature or mapuntahan. Kasi dulo to eh. Pero kahit pa ganon, same pa din. Pinong puting buhangin, malinis na dagat, magandang kalikasan. Hindi ko alam kung tama ako pero Malabonot Beach yung area na to nung tiningnan ko sa mapa. Parang mga private resort yung mga nandito sa gilid. Pero yung tawag dito sa beach or itong coastal area na to is Malabonot Beach. Tahimik. Wala masyadong mga tao. Ito yung part ng isla na bihirang puntahan kasi dulong part siya eh. Tapos hindi naman ganun kalaki yung beach area niya. Kaya wala masyadong nagpupunta dito. Pero kung kaya nyo siyang mapuntahan, maganda siya guys. Ito naman yung advantage kapag meron kayong motor o marunong kayong magmotor. Pwede kayong magrenta, pumunta sa mga ganitong klaseng lugar. Wala kayong oras na inaalala. Chill lang. Ngayon nandito tayo sa port netong Boracay. Ito yung pinaka binababaan ng mga turista sa ngayon. Nandito yung mga nagsusundo ng mga van, ng mga resort. Nandito rin yung mga tricycle. Ito ang Tampisaan Port, isa sa pinaka-busy na dalampasigan ng Boracay. Dito pumapasok at lumalabas ang mga turista dito sa isla. Tingnan natin kung saan papunta to. Ang daming mga puno, tapos walang mga resort. Tapos ang dulo nito, hindi ako nagkakamali, ang dulo nito ay dagat pa rin. Daan dito, saan kaya yung papunta? So lahat talaga ng kalsada dito papasokin natin para makita natin kung ano yung meron. Bali dito, putol na kalsada to. Yep, putol na kalsada nga. At medyo malalim. So ayun yung port, kadikit lang rin to nung port na binababaan ng mga pasahero. Doon tayo galing kanina, doon tayo na traffic. Tapos ito yung pinakadulo nung beach niya.
Imagine niyo yung port na binababaan ng mga turista. Yun na mismo, magandang beach na siya kaagad. White sand, hindi siya kasing pino dun sa main beach. Pero again, white sand, malinis na dagat, malinaw na tubig. And ang daming mga islets or yung mga maliliit na isla. Meron na akong 3 nakikita, tapos ang dami pang nandun. May isa pa pala dun, bali 4. Tapos ang daming mga maliliit na isla na nandun. Mga bato-bato na lang. Ang galing din Ayos dito. Kaya ko pa tumalon, di ba? Merong mga bahay na parang nasira siya ng bagyo tapos hindi na na-maintain. So ang tawag dito sa lugar na to is Tambisaan Beach. Kasi yun, Tambisaan Port. So magkadugtong lang siya, isang buo. Sarap din maligo dito. Yung mga dumi naman sa dagat, natural. So don't panic, it's organic. Tapos ang daming mga maliliit na isda, ayun buhay na buhay yung dagat dito. Ang ganda. Ang ganda rin ang panahon ngayon Ang init, pero carry lang. Kasi nag-adventure ka tapos takot ka mangitim, di ba? Lahat ng mga sulok-sulok or kalsada na makikita natin dito sa Boracay na pwede nating pasukin ng motor, papasukin natin. Yung iba dito, mga dead end. Katulad nito, wala naman siyang access dun sa shore. So ikot na tayo kasi siya ay isang private property. Boracay Hotel Resort. So hindi tayo dito pupunta. Hindi natin yan ma-access kasi wala tayong privilege. Doon lang tayo sa mga public area lang yung mga pupuntahan natin. So ito, meron silang port tapos sand yung yung sahig. High tide. Ayos din to Merong bridge tapos mga mangroves. Ito, mangrove garden. Binalikan namin yung maliit na mangrove garden nung mga sumunod na araw. Maikling pathway lang siya na maraming mga mangroves. Ang best time para sa view dito ay sunrise, since nasa sunrise side itong spot na to. Meron akong nakitang maliit na kalsada papunta dito tapos nakita ko yung dagat. Kasi yung dagat kulay blue. So ibig sabihin pwede nating pasukin dito gamit yung kalsadang public beach siya. Titingnan natin ngayon kung anong meron dun. Kung gusto mong mapuntahan yung kabilang side ng Balabag Beach, dito ka pupunta. Ito yung kalsadang lulusutan mo. Pwede rin naman dun sa may mismong main na daanan niya. Pero malayo yung lalakarin mo para mapuntahan mo tong medyo dulo. Okay dito sa Balabag kasi siya sunrise side. So ito yung kabilang dulo ng Balabag Beach or yung sunrise beach netong Boracay. Malapit na tayo dun sa islang yon. So bukas siguro ng umaga, dito tayo pupunta para abangan yung sunrise. Kasi maganda rin yung sunrise dito sa part na to. Lalo na dun banda kasi merong mga isla. Merong rocky island na nandun. So mas madali na natin itong ma-access kasi meron tayong motor. So ito yung pathway dito sa Balabag Beach. Hindi siya kasing busy nung main beach. Pero may mga cafe rin, mga restaurant dito sa paligid. Dati pwedeng dumaan dito yung sasakyan, pero ngayon sinarado na nila. Kaya yung mga pwede mo na lang maging access is yung mga maliliit na kalsadang katulad nito na connected dun sa main road. Ito yung Lake Town. Ito yung kabilang side. Dito sa Boracay, kung gusto nyo rin mag-rent ng motor, may mga makikita naman kayo mga nagpaparenta. Kagaya nito, nila. Hello po. Ayan yung rates. Ilalagay ko na lang yung pangalan ng pinagrentahan ko and kayo na lang yung mag-inquire sa kanila
about sa rates ng mga motor. Meron silang mga 125 and 150, 160cc na mga motor na pinaparentahan. Tapos depende kung gaano katagal yung silang rerentahan. Depende yung rates. Siyempre, mas mahabang araw mo rentahan yung motor, mas makakatipid kayo ng konti. Balabag Beach pa rin yan. Ang daming mga nag-island hopping. Busy ang Boracay ngayong araw na to ah. Nandito tayo ngayon sa Balabag Beach. Ito yung Sunrise Beach netong Boracay or yung pinakagitna niya. Katapat to ng Station 2 lang. So isa to sa mga public beach na pwede nyong ma-access dito. Dito sa bandang gitna, ang daming mga coconut trees. Ayan. Tapos doon banda, merong I Love Boracay na signage. Meron ding mga nag-o-offer dito ng mga crystal kayak, mga ganyan. And yung parte na to ng dagat dito sa Boracay, masasabi ko na buhay siya kasi ang daming mga isda, ang daming mga seagrass, and mga kung ano-ano. Unlike dun sa main beach or yung pinaka-popular na beach dito sa Boracay na Station 1, 2, and 3 na fine sand lang talaga. Dito, madami siyang mga buhay na bagay. Ayan, may mga nagda-dragon boat race pa, practice. So, ayan. Ang masasabi ko dito sa beach na to is hindi siya kasing linis nung main beach na nandun, yung Station 1, Station 2, and Station 3. Pero malawak na white sand din siya. So, hindi siya ganun kalinis, I mean, hindi ganun kapino yung buhangin. Pero white sand pa rin siya. And ang dami ditong mga bangka. Ito yung mga island hopping tours dito sa Boracay. Island hopping, free diving, scuba diving, and yung mga snorkeling water activities dito sa isla. So, pag morning or yung sunrise, dito kayo pupunta. Kung kanina galing tayo dun sa south, ngayon naman papunta tayo dito sa north. Di pa natin pinupuntahan yung main beach, yung Station 1, 2, and 3 kasi mamaya na natin yun puntahan. Ngayon, ubusin lang natin yung mga beach dito sa lugar na hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. So, ngayon, punta muna tayo dito sa Diniwid Beach. Malayo-layo rin tong kalsada papunta dun sa Diniwid Beach mula dun sa main road kung lalakarin nyo. Kaya mas maganda kung magko-commute kayo or sasakay kayo ng mga e-trike kung hindi kayo willing magmotor. Ito na yung papuntang Diniwid Beach. So ito na yung Diniwid Beach. Isa pa tong Diniwid Beach sa isa sa mga magagandang sunset beach dito sa Boracay. Medyo mahirap lang siya puntahan, pero kaya siyang puntahan kasi ito na yung pinakadulo. As in, ito na yung pinakadulong area na pwede mong lakarin mula dun sa mga stations. So, Station 1, yung pinakadulo dun, papunta dito. Ganda ng dagat to. Yung maganda dito sa Diniwid Beach, meron pa siyang mga bato-bato. Hindi siya basta, buhangin. Ganda, di ba? Meron kayong dadaanan na ganito na lugar. Tapos, mga batuhan. Di ba? Ang ganda. Ang ganda ng sunset dito sa lugar na to. Kasi merong mga bato na pwede mong ilagay sa frame as element. Tapos makakapamili ka kung anong bato yung gusto mong gamitin. Tapos kung papalarin ka pa, masasama mo pa yung bundok na yon, yung batuhan na yon. Malalagay mo pa siya sa foreground mo. Tapos wala masyadong mga nagpupunta dito kasi nga malayo.
And yung mga guest naman ng resort doon lang rin sila kasi malinis yung dagat doon. Or I mean, mas malaki, mas less yung bato. Dito, sa lugar na to, maliit na dalampasigan lang siya, pero ayos na ayos. Ayan. Ang ganda ng Boracay ngayon, ah. Sobrang ganda na itong Dinihiwid Beach. Oh. Sobrang linaw ng tubig. Walang mga lumulutang na mga lumot. Kung pupunta talaga kayo dito sa Boracay, isa to sa mga beach na puntahan nyo. Kahit medyo malayo siya, pero sulit naman kasi hindi siya yung usual na Boracay na white sand lang. Merong mga rock formation na pwede kayong mag-picture. Meron pa nga doon ano eh, parang mini cave. Laki. Ganda dito. Laking bato. Laki. So ito yung part ng Dinihiwid Beach. Connected doon sa Station 1. So dito maraming mga nagpipicture. Ingat lang kasi baka madulas. Ayan. Grabe, sobrang linaw ng tubig. Nakikita yung mga isda. Dito maraming nagpipicture. Balik na lang tayo. Dahil nagpipicture. Sorry. Nandito na tayo sa dulong part naman sa north netong Boracay. So, dalawang daan yan. Yung isa papunta sa Puka Beach, yung isa sa Ilig-Iligan. Dito muna tayo sa Puka Beach. Bawal? Bawal na mag-park dito. Hindi na pinapapasok yung mga motor. Hanggang doon lang raw yung parking. So ito yung Puka Beach. Ito na yung isa sa pinakadulo. Kasi yung Ilig-Iligan, dulo rin yun. Yung Ilig-Iligan naman, dun siya sa part na yun. Maganda rin dito sa Puka Beach. Actually, lahat nga ng part dito sa Boracay, maganda talaga. So after natin dito sa Puka Beach, papunta na tayo dun sa last beach na pupuntahan natin. Yun ay ang Ilig-Iligan Beach. Kung hindi ka naman nagba-vlog, yung talagang pupuntahan mo lang, sisilipin mo lang yung bawat dalampasigan or bawat public beach dito sa Boracay, saglit lang siya. Mga more or less isang oras lang, baka nga wala pa. Kung nakamotor ka ha. Pero kung iba yung mode of transportation mo, medyo malayo-layo rin yung mga lakaran. Ito na yung pababa sa Ilig-Iligan Beach. Ilig-Iligan Beach. Ito na yung pinakadulo. Ito yung part ng Ilig-Iligan na bandang dulo na. Ito na yung last beach na pupuntahan natin dito sa moto adventure natin sa Boracay. Saglit na saglit lang talaga siya kung iikutin mo gamit ang motor. Hindi ka mapapagod actually. Kung nakita nyo yung mga beach na pinuntahan natin, mamimili ka na lang doon kung saan ka magtatagal. Or kung anong beach yung mas gusto mong tambayan ng mas matagal-tagal. Kami, dito muna kami tatambay bago kami bumalik doon sa accommodation namin kasi malayo-layo rin naman to. Though maliit lang ang Boracay, pero dulo tong beach na to. And konti lang yung mga nagpupunta dito kasi kailangan mo talaga siyang sadyain. Ang kagandahan pa dito sa beach na to, bukod sa para siyang secluded, parang private beach siya, meron ding mga maliliit na isla doon
na pwede mo ring isama sa framing. Hindi lang naman tayo nag-adventure talaga. Nag-take rin tayo ng mga picture para remembrance natin, para sa moment ng paggala natin at pagpunta natin dito sa Boracay. Kasi nga, di ba? Mas maganda yung kwento kung may kasamang litrato. Litrato, nakuha mo. Nagustuhan nyo ba guys yung mga ganitong klaseng content? Salamat sa panonood and comment ko na lang kung ano yung masasabi nyo or kung gusto nyo pa bang gumawa ako ng mga ganitong content. So once again, my name is Seth. See you in the next video. Mabuhay!